Hello guys! Welcome again to my YouTube channel! Mga hindi pa nakasubscribe dyan ay mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para ma-notify kayo tuwing mag-upload tayo. So for today's video nga ay meron ulit tayong re-reviewin na isang easy loan application. So easy nga lang kaya ang pag-apply dito at easy nga lang din kaya ang approval dito. Sa mga naghahanap ng loan application dyan, panoorin nyo muna to hanggang dulo para makaiwas tayo sa mga scam at wala tayong pagsisihan sa bandang huli. Bago nga pala natin ito applyan, guys, ito yung ginagamit ko sa aking lips, yung BLK na lipstick. Matte na rin pala to, ayan, matte. Andyan siya sa ating basket. So, kung gusto nyo mag-order nito, click nyo lang yung basket natin. Maglagay tayo kasi parang konti na ilagay ko kanina. Ang ganda niya, guys, di ba? Then, yung ginagamit naman nating foundation ay ito. BLK din siya, BLK. At yung ating blush on. Super trusted the brand. At magaganda yung review. Syempre guys, bago ako maglagay niyan, hindi na ako nagpa-foundation. Nagamit ko na lang ay yung ating Hikari sunscreen. Tinted na siya. Napakaganda nito and super trending din ito ngayong mga panahon na to. At kung mapapansin nyo nga ay iba na rin yung quality ng voice natin simula nitong mga nakaraang video natin dahil dito yan sa ginagamit nating mic. Super cutie lang. Ito yung kanyang lalagyan. Yan. Boya. Salamat sa nag-sponsor sa atin ng mic. Balik na tayo sa re-reviewin natin ng loan application ngayon. Kasabay na rin ang pag-apply natin sa kanya. Masyado akong na-overwhelm sa kanyang repayment plan, natuwa din ako. Kaya naman, hindi na ako masyadong nagbasa-basa agad ng mga reviews. Kaya nag-apply ako sa kanya agad. Pero kinabahan talaga ako ng bonggang-bongga. So, bago nyo i-download tong loan application na to, make sure lang mga ka-reloan, natapusin mo ang video natin. Sabi nga niya mga ka-reloan ay simple process, easy to operate, have your phone number and ready to start na. Approve in minutes. Loan approve up to 30,000. Long payment terms, minimum of 90 days credit term. So, dun talaga ako natuwa sa kanya, kaya ako nag-apply dito. High level data security encrypted data transit. And nung nag-visit nga ako ng mga loan application na nanghaharas, hindi naman siya naka-check. Kaya, hindi na talaga ako nagbasa-basa pa, nag-apply na ako agad. Ito nga pala ay yung easy loan. Ayan, easy. Easy ngang applyan at easy nga kaya ang pag-approve nito sa atin. Naka-under siya kay Second Pay Financing Inc. So, meron siyang 4.2 na stars and meron siyang 2K na reviews. At as of now nga ay 500,000 na yung nakapag-download sa kanya. So mga ka-reloan, wag na natin patagalin to. I-download na natin and tingnan na natin yung process ng pag-apply dito kay Easy Loan. Pagka-download nga natin kay Easy Loan, ay eto na yung lalabas, yung Dear Customer nila, yung kanilang privacy policy. Basahin natin ito mabuti. At kapag ka-agree nga natin doon, ay eto na yung kanyang pinaka-homepage. Easy loan credit limit up to 30,000 and meron nga daw itong 0.17% per day and 90 days na repayment plan. High approval rate. At meron pa nga dito sa mga baba niya, Express, Instant, Flexi, Boost, at saka Secure. Then mag-try muna tayo dito kay Easy Loan kasi siya naman talaga yung a-applyan natin. Pagkapindot nga natin ng apply ay eto na yung lalabas. Hingin yung ating contact number para masenda na tayo ng SMS code and gagawa na rin tayo ng password sa kanya. And syempre kailangan nating i-check tong I have read and agree to users privacy policy. Then, mag-sign up na tayo dyan. Bago nga ulit ito bumalik sa kanyang pinaka-homepage, ay lalabas itong application list collection notice. So, kung hindi daw kayo willing mag-provide ng inyong mga information dito kay Easy Loan, ay mag-cancel na kayo agad. Then, apply na natin nitong si Easy Loan. Kapag agree nga natin doon, yung mga nasa baba niya kanina, like si Express, Instant, Flexi, Boost, tsaka si Secure ay mga nakalock pa sila. Sabi dito ay repay on time to unlock itong mga susunod na loan na to. So, kay Easy Loan tayo. Pagkatapos na ay nasa basic information na tayo agad. 3 steps lang yung kailangan nating sagutan dito kay Easy Loan. Itong ating education situation, marital status, monthly income, address, address type, home address, at saka email address nyo. So, makikita natin, naka-asterisk na red yung ating email address. So, kailangan nating maglagay dito ng email address dahil hindi tayo magpo-proceed kung hindi natin ito lalagyan. At yung kanyang contact information naman ay 2 yung kanyang hinihingi at nagdadirect nito sa ating phone book. So, kailangan nakasave sa inyong cellphone yung ilalagay dito sa inyong contact information.
Then pagkatapos nga nun ay step 3 na tayo. So easy application nga lang. Type of ID na at 5 lang yung ID na pwede natin gamitin sa kanya. SSS card, UMID, passport, driver license, and yung PhilSys ID. So, PhilSys ID lang yung gagamitin natin dyan. Pagkatapos, pipicturean nyo yung inyong ID, yung harap ng ID nyo, and sasagutan nitong information, ID number, last name, first name, middle name, gender, at saka date of birth. Then, susunod nga dyan ay, please note you cannot edit your data after this step. Please confirm your information accuracy to ensure good loan results. So, hindi na daw natin yun ma-edit, kaya dapat ay tingnan nyo mabuti yung mga pinag-e-enter nyo doon kung same ba yung inilagay nyo doon sa ID. Then, mag-yes na tayo dyan. Then, hihingan niya rin tayo ng facial recognition. Pagkatapos nga nun ay withdrawal channel na tayo at dalawa lang yung pwede dito, GCash and bank. Sa bank naman, naka-under dito yung mga Robinson Bank, PNB, Land Bank, East West Bank, BDO, AUB, PBC, DBP, Security Bank, Union Bank, at saka BPI. So, marami naman siyang pamimilian sa bank. Kaya lang, sa e-wallet ay GCash lang. So, GCash lang tayo. Then, i-confirm na natin yung ating payout method. Then, ayan, confirm lang natin yan. Pagkatapos nga ay lalabas itong evaluating multiple offers. System is verifying your personal limits. Then, ito na nga yung pinakalumabas. Loan amount up to 800 to 6,000 pesos. Then, may nakalagay dito, most users get 2,000. So, dito na ako medyo kinabahan. The actual amount credited is subject to approval by risk control. So, hindi pa natin sigurado kung magkano ba yung i-approve niya sa atin dito. Ito ay nasa 800 daw hanggang 6,000. Then, yung nakalagay nga dito na loan terms ay 90 days. Repayment amount ay 800 to 6,000. Then, withdrawal natin ay GCash. Yun lang yung nakalagay. Wala nang iba. Tapos, mag-agree ka na dyan sa may loan agreement niya. And click to get cash na agad. Parang medyo napaisip na ako dun kasi hindi na nakalagay dito kung magkano ba yung eksaktong ipapautang niya sa'yo at hindi rin nakalagay dito kung kailan ka magbabayad kung sakali na ikaw ay maa-approve. Syempre, dahil nga naku-curious tayo, ay nag-click to get cash tayo. At laking gulat ko nga nun ay your loan is under review na agad. At nun pa lang ako nakaisip na magbasa ng mga reviews dito kay Easy Loan. At habang nag-aantay ako ng resulta ay kinakabahan na talaga ako. Kasi nabasa ko, ang sabi dito, dapat daw maraming mag-report kay Easy Loan. Ganyan din po nangyari sa kanila. Confirm bigla na lang dumating sa GCash ko 3,100. Tapos, ang babayaran ko ay 5,700. Nag-extend po ako, ang binigay ko 1,950, hindi po binawas sa 5,700. Tapos, ganun din daw yung nangyari sa isang nag-comment. Sinend yung 3K tapos 1,050 ang service fee at gusto sanang tumawag sa CS nila, di makontak at nag-email din ako, walang response. At sinubukan kong ibalik ng 1,950 na pinasok sa GCash ko, pero ayaw tanggapin kasi ang need kong bayaran nga ay 3,200. Ginawa ko, di ko na binayaran. Bakit hindi nila ipakita ang repayment method before nag-disburse ng amount? Yun talaga hindi sila nagpapakita. Kaya, nakakakaba itong si Easy Loan. Paano kung ang pautang niya sa akin ay 8,000, tapos ang dadating lang 5,000, tapos ang kailangan kong bayaran ay 8,000 mahigit. Di ba nakakatakot yun? Kinukulit nila yung mga contact reference na nilalagay ninyo. Scam ang Easy Loan. Imagine pag click mo yung credit limit nila agad-agad pumapasok sa GCash kahit walang repayment plan. Kaya nga yung utang ko di ko binayaran kasi ang 3K naging 1,950 lang at bayaran mo sa loob ng 6 na araw. So 7 days lang pala itong si Easy Loan. Short term lang siya at sobrang laki ng kanyang interest. Then, pagka-check ko nga dito sa aking account kay Easy Loan, dahil kinabahan ako, tinitingnan ko kung na-approve niya ba ako. Walang cancel dito, hindi mo mapindot yung cancel. Tapos, nung chinek ko yung details ko, buti na lang, application not approved this time. Thanks for applying. We're unable to approve this application for now. This result won't affect your next application. So, mag-try daw ulit tayo within 3 days. Hindi na ako magta-try dito, hindi ko na to susubukan. Then, mag-back to home na nga tayo. At dali-dali ko nang hinanap yung kanyang cancel account. So, meron naman siyang cancel account. Pag pindot natin doon, ito yung kanyang mga message. Pag cancel daw natin sa kanya ay hindi na natin magagamit yung kanyang
services. Then, meron siyang 1 minute para mag-decide pa tayo. Sabi niya, after cancellation, we will delete your account information and other personal information including but limited to your name, birthday, contact information, and any other information related to you that has stored in our system. Then, nag-apply na nga ako dyan. Ayan, cancel account, i-confirm na natin yan. Then, bibigyan niya pa tayo ng verification code. Continue na natin dahil ayaw natin ng ganitong klaseng scam. Then, cancellation successfully okay. Then, uninstall na rin natin. Total, nag-cancel na tayo sa kanya. Then, balik tayo doon sa kanyang reviews. At eto nga, panay scam yung sinasabi sa kanya. This is likely a scam. They force us to have a penalty even if we wanted to pay on time. I'm shocked. I'm not already confirming loan application. I just checking details first if I borrow the amount. Automatically approve loan, 3,000 but only receive 1,950. Then, kailangan bayaran ng 6 days worth 3,240. So, grabe, di ba? Doble-doble na yung naging tubo. Paldo-paldo. Easy, paldo pala sila dito sa atin kung tayo ay maa-approve sa ganitong klase ng loan application. I-check natin siya sa SEC registration, kung naka-registered ba siya. And pagka-check nga natin sa Check with SEC, meron naman siya. Ayan, naka-registered naman siya. Company ni Easy Express Loan Corporation. Meron siyang SEC number, may date registered siya. Since 2012 pa nga. Status niya, registered naman siya. Dito, ang company name niya ay Easy Express Loan. Pero kasi dun sa na-download natin ay Second Pay Financing Inc. yung kanyang pangalan. So, feeling ko ibang Easy Loan itong na-download natin. Wala pala siyang space. Kahit yung Easy Loan na walang space, lumalabas din dito, naka-under naman siya kay Iraya. Easy Loan Inc. 2014 naman ito, registered din. Yung kanyang SEC number ay magkaiba pa rin sila. So, try naman natin Second Pay Financing Inc. ang i-search natin. Naka-under sa kanya na company ay SEC registered din. Ito, same na sila ng SEC number. So, registered nga ito. Pero, kahit nga registered siya, ay hindi pa rin safe. So, yun lang mga ka-reloan. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong ituloy yung loan application nyo dito. Disclaimer lang po, hindi ko po kayo inuobliga na mag-loan dito or pinipilit. Hindi po ako nagpo-promote. And nasa sa inyo po yung 100% na pagpapasya. Yun lang, and thank you so much sa panonood. God bless you all. Sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system and yung mga ganitong application dahil ito ay red flag. Yun lang, bye!